Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Ito ng ating update sa magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Itong cloud clusters na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone ay tuluyan ng namuo bilang isang low pressure area at latest location natin as of 3 p.m. nasa layong 965 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. So sa ngayon, maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na 24 oras. At sa kasalukuyan rin, dalawang senaryo yung ating nakikita para sa low pressure area na ito. Either mananatili ito bilang isang low pressure area sa mga susunod na araw or posible itong maging isang ganap na bagyo or tropical depression as early as Monday. In both of these scenarios, ay magiging generally northwestward yung paggalaw ng nasabing weather system na ito. Generally northwestward sa mga susunod na araw at posible nitong tawirin itong area ng southern Luzon and Visayas by Tuesday or Wednesday next week. And in both of these cases, maging bagyo man or hindi itong sama ng panahon na ito, asahan natin itong maulang panahon sa mga susunod na araw dito sa southern Luzon, buong Visayas, maging itong ilang bahagi ng Mindanao. Pero for today, itong low pressure area magdudulot ng mga pag-ulan. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga kaulapan associated sa low pressure area na ito ay magdudulot ng mga pag-ulan dito sa area ng Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Davao Region. Samantala, patuloy naman yung pag-iral ng ating southwest monsoon o habagat na siyang magdudulot rin ng mga matataas na chance ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa area ng Metro Manila, Ilocos Region, maging sa extreme northern Luzon, Batanes, Babuyan Islands, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, at itong nalalabing bahagi ng Visayas. At ito yung ating magiging lagay ng panahon sa Luzon. So for Metro Manila and most of Luzon, makikita natin mababawasan yung mga pag-ulan na dala ng habagat. Itong mga exposed areas lamang, itong westernmost portions ng Luzon ang makakaranas ng mga sustained na mga cloudiness at mga pag-ulan. So itong area ng Zambales, Bataan, pati na rin dito sa may Occidental Mindoro, magpapatuloy pa rin dyan yung mga posibleng tuloy-tuloy na mga kaulapan at pag-ulan. Pero generally, improving weather conditions na ating inaasahan tomorrow for most of Luzon, including Metro Manila. Sa area naman ng Palawan, dito sa Visayas, maging sa Mindanao, ito pong western portion ng Southern Luzon, no? So dito sa area ng Palawan at Calayan Islands, dahil sa epekto ng habagat, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over these areas. At mas rarami ng areas yung mga makakaranas ng mga pag-ulan. No? So magpapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng low pressure area, itong papalapit na low pressure area. Bukas araw ng linggo, magpapatuloy yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin itong eastern portion ng Mindanao. So northern Mindanao, Caraga, Davao Region, asahan natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan sa mga lugar na ito. So generally, maghanda pa rin tayo sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa ating namang sea condition, sa kasalukuyan walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kakipat ito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 3-day weather outlook, ito yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. Hanggang Lunes next week, no? So most of the country makakaranas pa rin ng generally fair weather. Pero itong Southern Luzon nga, tulad nga po na nasabi ko kanina, by Monday ay posibleng maging bagyo. And maging bagyo man or hindi itong low pressure area na ito, magpapatuloy yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon by Tuesday or Wednesday. So as early as Monday, makikita na natin ang senyales ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa area ng Bicol Region. So mas rarami pang lugar yung makakaranas ng mga pag-ulan sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules. So including Metro Manila, most of Calabarzon, patuloy yung mga pag-ulan sa Bicol Region, pati na rin sa malaking bahagi ng Mimaropa. Pero itong Northern and Central Luzon, less likely pong maapektuhan tayo ng papalapit na sama ng panahon. So generally fair weather ang ating inaasahan. So for Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, and most of Central Luzon, generally fair weather. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening ng mga rain showers or thunder. Sa bahagi naman ng Visayas, for next week, Monday to Wednesday, dahil sa
crossing na low pressure area o yung papatawid na low pressure area. Inuulit ko po, no? Inuulit ko po. Maging bagyo man ito or hindi, giging maulan yung ating panahon sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, at ilang bahagi ng Mindanao. So from Monday to Wednesday next week, ay makakaranas tayo ng maulang panahon sa mga syudad na ito, Metro Cebu, Iloilo, at Tacloban City. Kaya patuloy po tayong umantabay sa mga succeeding weather updates sa Pinas, especially sa kasalukuyang sama ng panahon na ating minomonitor. Sa bahagi naman ng Mindanao, so sa mga area ng Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga, so dahil na rin sa low pressure area, mapapansin natin, Southern Luzon, Visayas at Mindanao, maapektuhan ng low pressure area na ito, so may kalawakan yung sakop ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. Nasa rin natin na due to the effects of the southwest monsoon, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan dito sa western portion ng Mindanao. So Monday to Tuesday, most of Mindanao magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng papalapit na sama ng panahon. Samantala, itong western portion, Zamboanga Peninsula and portions ng Bar, magpapatuloy rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat hanggang sa Miyerkules. Pero itong eastern and central portions ng Mindanao, nakikitaan po natin ng senyales na posibleng mabawasan yung mga pag-ulan over these areas pagsapit ng Miyerkules. Pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or